voice is loud enough to make the mountains tremble. Your voice is soft enough to calm the raging sea. Your voice is firm enough to start the first creation. Your voice is whispering your mysteries to me. Your voice proclaims your goodness from the highest heavens. Your voice is roaring as I face my enemies. Your voice is gentle as you calm my greatest worries. Your voice was meant to simply speak words just to me. For you, oh Lord, I wait in the dark, deep in the silence of my heart. Let me hear your voice. Let me hear your voice. Deep in the silence of my heart, let me hear your voice. Your voice is living in the sound of children laughing. Your voice is on our lips as we say our last goodbyes. Your voice is hidden in the lines of every scripture. For it is in our hearts that your voice comes alive. For you, oh Lord, I wait in the dark, deep in the silence of my heart. Let me hear your voice. Let me hear your voice. Deep in the silence of my heart, let me hear your voice. For you, oh Lord, I wait in the dark, deep in the silence of my heart. I can hear your voice. I can hear your voice. Lord, let me deep in the silence of my heart. Let me hear your voice. Lord, let me hear. Deep in the silence of my heart, let me hear your voice. Woo! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Good evening po sa inyong lahat. Happy New Year po. Thank you po so much
At nandito na naman po tayo sa ating midweek service. Amen, amen, amen. God is good po talaga. He is worthy to be praised. Hallelujah. And then, you know what? He give us everything. New for this year, a new year, 2025. Maraming new po dito sa taong ito. Unang-una na po ang ating new hope, new version, new start of the year, beginning, new wish. Lahat po new for this time. And I'm so grateful po and thankful sa ating Lord Jesus for the privilege again to share His message po and hearing His voice. Hallelujah. And being obedient to follow Him. Hallelujah. Alam niyo po, itong message natin ngayong gabi, last week po, ibinigay sa akin ni Lord. One morning po, nung nagpe-pray ako sa kanya, nang nag-ask po sa akin si Pastora LB for the message, sinabi po sa akin ni Pastora ang title ng message na ibibigay ko. Sabi ko, okay. Yun lang po sinabi ko, okay. Pagkatapos po namin nag-usap, bago po akong tulog, nag-pray po ako. Sabi ko, Lord, ikaw na po bahala. Ano po ang message mo? Bigay mo po sa akin. And the next morning, nagpe-pray po ako. Ito pong message na ito ang binigay ni Lord sa akin. Amen. Amen. Pero, bago po natin pag-usapan o bago po natin basahin, pag-aralan o namnamin ang message ni Lord. Ready na po ba kayong lahat na makinig, mag-soaking sa presensya ng ating Diyos na buhay? Alam ko po na ang message na ito ay hindi lang po para sa ating mga Kristiyano na nakatanggap na kay Jesus. And I believe na ang message, hallelujah, na ang message na ito ay doon din po sa mga tao na ngayon pa lang makakapakinig. Na ngayon pa lang maka-join sa atin. Na suddenly na-on nila ang itong videong ito. Na nakinig sila. Pinanood nila. And they will believe. Sa mga newcomers po, sa mga baby Christian, sa mga non-believer, I think this message is for all of you or all of us. Okay po. Now, let us pray po muna bago natin umpisahan ang ating message. Ready na po kayo? Hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Lord, andito po kami sa aming midweek service ngayong gabi, Father God. Holy Spirit, we're inviting you. Come, lead us, join us dito sa message, dito sa aming pag-aaralan na word ni Lord na ibinigay niya sa atin. Father God, I'm just asking na bigyan mo lang po kami ng spiritual hearing na marinig namin ang iyong boses. Ng spiritual heart na manamnam namin ang salita mo. Lord, ikaw po ang masunod. Ikaw po ang mag-guide sa gabing ito, O Lord God. Lahat po ng makikinig, manonood, o mag-join dito sa aming midweek service, O Lord God. Itinataas ko po sila lahat sa iyo, O Lord God. Bless them, Father God. Guide them, Father God. Heal them, Father God.
It's just Anoint me them, Father God, for and give you, your word Lord. also and I talk to them, wait Father God. in the dark, Give it's everyone a spiritual deep hearing, in O the Lord God, na marinig namin lahat silence ang iyong of boses, Father God. my heart. Manamnam namin Let ang me salita mo. hear your Maitanim ito voice. sa aming puso't isipan, O Lord God. Ikaw Let po me ang mas hear mabuti. your Gamitin mo lang po ako, Father God, voice. na ma-share ko sa Deep kanila in the ang message na ito na silence ibinigay mo, Lord. of my Ikaw po heart, ang manguna. let me Nasa hear likodan mo lang po your ako, Lord God. voice. Just use my mouth, O Lord God. I am willing. Voices I am willing, living Father in God, the sound of children Lord, laughing. to follow you, Father God. Your voice is on our Whatever you lips wanted to as we change say here, O our Lord last God, sa message mo goodbye. ito, O Lord God. Your voice Ikaw po is ang masusunod. hidden in the In your will, lines Father of God. every And we lift up scripture. everybody, O Lord God, For it is in na lahat our po sila, hearts O Lord that God, your voice comes maibigay na alive. completely For you, ang kanila pong Lord, sarili. I wait in the Gabing ito is dark. para sa iyo, Father God. Deep in the In Jesus' name, silence I of pray. my Amen. heart, let me hear your voice. Hallelujah. Amen and amen po. Bago ko po simulan ang ating message sa gabing ito, bago ko po ito basahin sa inyo, ang message po natin ay manggagaling kay John. John 10 verse 27. Explain ko lang po a little bit kung bakit, I don't know why, pero ito po ang binigay ni Lord na message one morning, as I told you na share ko po sa inyo. Ito pong verses na ito ay very important, very powerful ang message na ito. Ito po'y para sa lahat ng mga Kristiyano. Ito po ay yung mga tumanggap kay Jesus na Kristiyano na po. Tungkol din po ito sa ating faith po natin about Jesus. Ang ating intimacy, relationship. Ang ating security. Ito po ay as a follower of Jesus. Ang verses na ito po ay we can develop. Madidevelop po, deeper po ang ating understanding. Ang ating relationship sa ating Diyos. And the most important po dito, the most important, huwag niyo pong kakalimutan, ang marinig natin ang boses ng Diyos. And to follow Him. Ang taon 2025, I think na ito po ang taon na gagamitin tayong lahat. Gagamitin tayo para mag-spread ng kanyang salita. Mangungusap sa bawat isa sa atin ang ating Diyos. Dito sa verses na ito, magiging more and more interesting tayo. To know more, to knowing Him deeper sa kanyang salita. More praying, more intimacy, more time na ibibigay natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Napipil ko nandito na po ang Holy Spirit at kasama natin siya. Amen po, amen. Ready po kayo ha? Now let us read ang verses na ito na sa John 10 verse 27. Okay po. My sheep hear my voice. Okay. And I know them. Sarap. Sarap namnamin. And they follow me. Amen and amen. Sa Tagalog po, nakikinig sa akin ang aking mga tupa.
2 pa po tayo mga Kristiyano. Nakikilala ko sila. Jesus knows us. Kilala po tayo ng Diyos. At sumusunod sila sa akin. Hallelujah. Amen and amen. Oh, hallelujah, hallelujah. So, ang ating title po, I don't know kung nabanggit ko na po kanina. Tonight, ang title po natin is Hearing God's Voice and Obedient. Hindi lang po yung narinig natin. Narinig lang po, nandito lang po. Pero tayo'y nakaupo, wala tayong ginagawa, nakikinig lang po tayo. Mas better na maging obedient din po tayo sa pagsunod. Amen po ba? Amen. Okay po. Ayon po sa ating binasa dito sa ating verses, ang sabi ni Jesus po is, they hear my voice. No? Ang sabi po is, they heard my voice. Means na, they is lahat po, hindi lang po isa o dalawa, o kaya Kristiyano lang po ang nakarinig, o kaya po is ako lang, o si Pastora Elby lang, o si Pastor Hernan, o si Pastora Nesil, o ang iba nating kapatiran nakarinig din po ng boses ni Lord. Hindi lang po kami. Ang sabi po, they. So, if they said they, lahat. Hindi po isa, o dalawa, o tatlo. Lahat po ay nakarinig. Tanong po, paano naman po? How? Paano po natin maririnig ang boses ni Lord? That's a good question. Okay po. Mga kapatid, to hear God's voice po, kailangan po tayong mag-create ng environment para marinig natin ang boses ni Lord. Like yung po mga personal relationship natin, ang ating intimacy sa Diyos. Una po, bigyan natin siya ng time. Yung pong we need na maging more and more closer to Him, sa ating Diyos. Kaya po sabi ko, let's give Him our time. And a quiet time. No, kagaya po ngayon. Very quiet po dito. Kaya nakapag-record po. A place, a secret room para sa prayer room natin. Gawa po tayo ng ng ating time na doon po natin imi-meet si Lord. Doon po tayo magpe-pray. Doon po tayo mag-a-ask sa Kanya. Doon po tayo makikinig. At doon po natin maririnig ang boses ni Lord. Amen po ba? You know what, brothers and sisters? Kahit po nasaan tayo, kung gagawa po tayo ng maliit na kaya na room, kahit na po nasa toilet po tayo. Gising tayo na maaga, bigyan natin ng time si Lord. Mangungusap po sa atin ang ating Diyos. Kakausapin niya po tayo. Ibibigay niya po ang kanyang message sa atin. Amen po. Amen. Okay. Pero po ako i-share sa inyo. Share ko lang po kung paano na palagi, always po, at naririnig ko ang boses ni Lord. Nangungusap siya sa akin. Noong pong nasa Kansas City kami, ang unang narinig ko po is don't stop building my house or my church. Then pinakita niya po si Pastor Elby. At that time, after ng prayer ko, tumawag. Wala po akong alam na nagbibuild ng church. So, madaling salita, narinig ko po, naging obedient ako, na-mention ko po kay Sister Elby, ang pagbibuild ng church ay hindi dapat stop. Sabi ni Lord,
don't stop building my house or my church. So, sumunod po kami ni Pastor LB. Po, hindi, kahit na COVID po yan, walang naka-stop. Andiyan na po ang church natin. Nabuo na po. May mga tao na rin po. Tapos po, meron pa pong isang boses na narinig ko po kay Lord. In the middle, dito po yan sa Hawaii naman. In the middle of worshiping, napakaingay po. Nagwo-worship po, syempre, malakas ang music. I'm not sure kung na-share ko na po ito sa inyo, pero narinig ko po talagang napakalakas. Na spread my word, sabi ni Lord. Sa maingay na yun, sabi ko, spread my word, how? So, tinuro niya rin po sa akin kung paano ko magagawa na mag-share ng word. Sumunod din po ako. Being obedient, sinunod ko po ang spread my word. Maraming bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Minsan, nagpe-pray tayo, hindi tayo nakakasunod. Pero kahit na naririnig natin ang boses ni Lord, nahihirapan pa rin tayong sumunod. Totoo po yan. Hindi po natin nabibigyan ng enough time ang ating Diyos. Kung bibigyan po natin siya ng time, lahat po, in His time, yung mga dinadalangin natin, pinagpe-pray natin, nakahanda na po yun, sinagot niya na po. Hinihintay lang po ni Lord tayo na really i-complete po natin surrender. Ang sabi po sa Isaiah 30:21, maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaagapay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. This means na pag narinig natin ang boses ni Lord, tuturo niya kung saan tayo, walk on it. Sabi nga, diyan ka lumakad, ito sa kaliwa o sa kanan. Ituturo niya po sa atin ang ating daraanan. Ang gusto lang po ni Lord sa atin, we need po na bigyan natin ng time si Lord by praying, worshiping, and of course, sa pagbabasa po, yes. Sa pagbabasa ng kanyang salita. So when we hear, pag narinig po natin ang boses ni Lord, we need to respond and speak. Kailangan maging obedient po tayo sa pagsunod. Amen po ba? Pangalawa, ang sabi, I know them. Kilala daw po tayo ng ating Diyos. He knows us personally. He knows us. Yung pong mga name natin nga, kilala niya po tayo. Sabi po sa John 10:3, pinapapasok siya ng bantay pinto. Tagalog po sino po ba ang bantay pinto? Yan po ay si Jesus. Binabantayan niya po tayo at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Sino naman po ang mga tupang iyon? Tayo po yun. Tayo po yun. Kasi po, tayo po ay may malalim na relationship sa ating Diyos. Ay kilala niya po tayo. Tinatawag niya po tayo sa ating mga pangalan. Kanya-kanya pong pangalan ang tinatawag. So, God knows us. It's every one of us. Kilala niya po tayo sa ating kanya-kanyang pangalan. May share lang po ako isa. Kayo tatawa Meron pong commercial dito na ang sabi, napakinggan ko po yun Linda, listen Linda, listen Linda. Alam niyo po, nung marinig ko po yun,
naalala ko ang Diyos. Kasi palagi niya po sinasabi sa akin, "Linda, makinig ka. Linda, ito ang dapat. Linda, sumunod ka." So, nung marinig ko po yun, sabi ko, wow, kahit sa commercial, ginagamit ni Lord para marinig ko yung salita niya sa akin. Amen po, amen. Sa pangatlo na po tayo, they follow me. Sabi po, they follow me. Ano po? Following Jesus with obedience. Kapag narinig natin ang boses ni Lord at alam po natin, siya po yung narinig natin throughout with the Holy Spirit. Kasi kasama po natin palagi ang Holy Spirit na nagsasabi sa atin. No? Siya po, and we know that we heard the voice. Narinig po natin ang boses ni Lord. So, kung tayo po ay susunod, no doubt, hindi po tayo magda-doubt. No doubting po kasi ang sabi po sa pag tayo sumunod, sabi ni Jesus, I will never leave you nor forsake you. So we need to trust God and be obedient to follow Him with deeper faith, overflowing faith na meron tayong tiwala sa ating Diyos. And we can assure of His care and protection if we keep His commandment o command. Amen. Amen. So, sabi rin po sa Jeremiah 29:13, if you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Amen. Pag hinanap natin si Lord, sumunod tayo kay Lord, no? Makikita natin yung buong puso tayong sumunod sa Kanya, naging obedient tayo sa pagsunod sa Kanya. Siya po ang ating protection. Kasama po natin siya palagi. No? Okay po? And ang pagpalo po natin, ang pagsunod po natin sa ating Diyos, no doubting, no doubting, no doubting. 2 times or 3 times ko po sinasabi na please don't doubt. Huwag po tayo magda-doubt because ang pagsunod po natin sa Kanya, He will give us eternal life. Amen. Amen. Okay po. Na ano na po ba natin, naintindihan na po natin ang ating message. As una po is yung naririnig po natin. My sheep heard my voice, di po ba? Tapos, I know Him. Oh, I know them. Okay? And they follow me. So, they follow me. Ngayon po, ang ating conclusion. Po. Ang conclusion po natin ay ito. May bibigay po ako sa inyo. If you will make a list, kung makakapaglista po kayo. Conclusion po natin, primary way na marinig natin ang voice ni Lord. Pinaka-importante po, study. Kaya po nung ginagawa niyo, umaga-gabi, nag-aaral po kayo ng salita ng Diyos, ninanamnam niyo po ang devotional niyo, na nakikinig kayo, napapasukan, natatamnan sa inyo pong puso at isipan ang salita ng Diyos. Reading it, ang pagbabasa po ng Bible, ay isa rin po na maririnig natin. Malalaman natin kung ano ang message ni Lord. Sa pagbabasa natin, ipopoint niya po sa atin kung aling verses, kung ano ang gusto niyang ibigay sa atin o sagutin ang ating o message niya, ibibigay niya yung ito para sa ito. Ito ang panghawakan mo, anak. Parang ganon. Yung magbabad tayo sa presensya niya. No? Mag-meditate tayo ng kanyang salita.
day and night. And I give you 3 words po, bibigay ko po sa inyo. Ito po, to follow o gawin. Kailangan po natin gawin ito o sundin kung gusto po natin talaga na marinig ang boses ni Lord. Okay po. 1. Wake up! Wake up po. Ang wake up natin, i-wake up natin ang ating spiritual, ating mga mind. Gumising tayo. Hindi po tayo palagi natutulog o walang ginagawa. Kailangan po is wake up. Mag-wake up po tayo. The second, get up. You know, pag nag-get up na po tayo, need po natin yan na tumayo, humayo. Huwag lang po tayo nakaupo. Ang ating comfort zone, iwanan natin. Kala po lang tayo, duyan-duyan, ganon. Nakikinig. Pero wala tayong ginagawa. Nakikinig lang po tayo o may gawin man po tayo, paisa-isa lang. Not deep in our heart. Basta makasunod lang po is not good. We have to get up. Okay po? Kailangan po natin makinig. Kailangan po nating tumayo. Huwag lang nakaupo. Pangatlo, go. Ano po ang sabi ni Matthew? Go. Therefore, go and make disciples for all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sabi po, go. Humayo. Humayo po tayo. Itong 2025, kailangan po natin na magkaroon ng desire sa ating mga puso. Kausapin natin ang Diyos. Tanong po natin. Makinig tayo sa Kanya. Bigyan po natin. Kung halimbawa po nagpe-pray tayo, maging silent po tayo for a few minutes. Makinig tayo. Magbababa ng message si Lord sa iyo. Kausapin ka niya. Maririnig mo ang boses niya. Na humayo. Mag-share tayo. Huwag po tayong umasa lang na makinig at nakaupo lang. Maraming kaluluwa na nangangailangan ng salvation sa kanilang mga soul. Una na po rin yung mga mahal natin sa buhay na sana masyaran din po natin. Magkalakas loob din po tayo na masyaran. Kahit po hindi nila tinanggap o parang nakinig lang, tayo po ang magbibigay ng word. Kung parang nagtatanim po tayo sa kanila, tinatamnan po natin sila ng salita ng Diyos. At ang Diyos na po ang bahala na magdilig sa kanila. Ang Diyos in His time, siya po ang tatawag sa mga nasyera natin. Ang ating pagtungkulin sa 2025, ang desire natin, ang vision natin sa ating mga taon na ito, to go, make a disciple, hearing the voice of God. Amen. Let us pray. Father God, marami pong salamat sa oras na ito. Marami pong salamat sa message mo, Lord, na napakinggan namin, na napagsiran namin, O Lord God. I pray, O Lord God, na magamit ang message mo ito, O Lord God, na makagising sa amin lahat, O Lord God. Magkaroon kami ng time, makago kami, O Lord God. Magising ang aming mga spiritual. Believe namin na madagdagang overflowing faith ang bigay nyo lang po sa amin, O Lord. Lord, ang taon 2025, tinataas ko po ito sa iyo. We are here, Father God. Use us. Use us.
lips as we say our last goodbye. And we need to hear your voice more and more, O Voices Lord. hidden in Talk to the us. lines of every We are listening scripture. and we are For ready it is in our to hearts follow that you, your to be voice obedient comes to your alive. word, O Lord God. For you, Father God, thank you so Lord, much I sa mga wait nakinig, in sa the lahat sa amin dito. dark, deep Bless in the them, Father God. silence of Use them to be my light heart. in this world, Let O Lord me God. hear This your year, Father God, voice. give them Let a me new hear your desire, voice. new every time, Deep new in the everything silence for them, of Father God. my heart. Thank you, my Let Lord me God hear Jesus, your for being our Lord and Savior. Doon po sa mga hindi pa po nakakilala sa iyo, O Lord God, sa mga oras na ito, I pray na tatanggapin ka nila. Makikinig din po sila sa iyo at susunod din po sila sa iyo. Bless them, Father God. Bless, bless, and bless, and healing ang prayer ko po sa lahat sa kanila. In Jesus' name. Amen and amen. Thank you po so much and have a blessed evening. Good night. See you. Bye. Deep in the silence